Shea, dinamay, pati patay. Alam niyo ba patay ng mama niya? FYI sa nanonood, dami kang pera, bili ka bago mama mo. Ako nga pala si Cyberflex, konting context lang sa mga nabibigla ngayon. Kamakailan nga ay nag-release si Abra ng 2 diss track na patama sa maraming artist. At isa nga sa mga napatamaan doon ay si Shea. Sa malamig, kunwari pang hindi sa cover art ng Cosmic nakapeg ang kanyang bagong hit and miss. Kaya naman, umpisaan na natin at himayin ang sagot ni Slim. Shea. Isang rapper na kulang sa pansin, season vet pero tasteless, mga bagong patikim si broski. Masyado na salty, gusto mo bang ako pa'y mag-asin? Sige sa Miss Youth, gusto mo ng issue, mag-ubusan tayo ng magazine. So ayun shots fired agad to sa mais na diss ni Abra kamakailan lang. Tapos gusto mo ng issue, mag-ubusan ng magazine, double meaning. Pwede ring mag-ubusan ng bala sa magazine ng baril. Alam niyo ba patay ng mama niya? FYI sa nanonood at miss niya yung mama niya, kaya gusto na sumunod. Okay, sige, pero pag nilibing kita, hihiwalay kita ng puntod para maranasan naman na mamas boy na Tom bumuko. Sa fan na kailan lang ay napanood ko pa yung break it down nilang 4 na magkakasama. Para sa akin, sobrang nakakabigla itong mga sinabi ni Shea dito. Lalo na't patungkol nga ito sa yumaong ina ni Abra. Stop! Teka, masyadong personal ka niyan, letra na. Wala ang kay mo, reklamo, all is fair sa love at kera. Siguro kaya to na mamaktol sa eksena na patropag tubumatal mamanilon sa parehong lumaban sa stage pero yung isang cancer hindi nakuha sa pera. So sa mga di nakakaalam, lumalaban na kasi ngayon as a battle rapper yung ina ni Lanzetta. So ni-reference niya yon as parehong lumalaban sa stage. Kaso yung isa ay hindi nakuha sa pera dahil natalo ito sa stage ng cancer. Speaking of pera, asan yung niyayabang mo? Dami kang pera, bili ka bago mama mo. Angas mo, lagi mo yung niyayabang sa amin. Okay lang yun, pero madali magkaroon nanay mo, di mo na kaya kitain. Yo, sa mga nakakapanood nga ng battle ni Abra isa nga talaga sa mga panabla niya ang marami siyang salapi. Kaya tinira naman siya ni Shea ngayon ng total marami kang pera ay bumili ka ng bago mong mama. Man, sobrang brutal nun, lalo na yung di mo na kayang kitain. Tinawag mo yung isang parking boy, karir mo ngayon nakastuck na sa parking. Mas bagay MMDA kasi sa channel mo siya ang nag-direct ng traffic. Wala ka na bang ibang maitapik? Yung babarahan pasabog ni Gambit, kawawa nanay mo batang kanyang irrelevant na sa kaak. Dito naman, inungkat niya na yung diss ni Abra sa SB19 kung saan sinabihan niya itong mga mukhang parking boy. Ano yan boy? Pick up, katchupoy, peace abnoy pag tinanggal mo kang parking boy. Nanirebatan niya naman na baka kaya mo nagagawa yan ay dahil nakastuck na sa parking lot ang karir mo. Or let's say, hindi na umuusad. Kung kani-kanino na sumasabit, you lost it nung bumitaw siya sa kapit. Talking to her will make you happy. Sige, may tuturo ako na magic, pero hindi to sombrerong may rabbit. Lubid at tupuan kailangan natin. Isabit mo sa taas, gawin mong kuntas. Yung silya, bigla mo sipain. Yo, di ko napapaliwanag. Siguro naman na-imagine nyo na yun, no? Ang masasabi ko lang, nakaka-enjoy yung diss na to. Hindi dahil dinaman niya yung nanay ni Abra, kundi isipin mo na lang pag sumagot si Abra dito. Well, baka nga ngayon ay nagsusulat na yun eh. Ang point ko, isa wakas ay hindi man natuloy yung tamang panahon na battle nila sa flip top, magkakawasakan naman sila ngayon sa diss track. Yung minsan na ang sinapit ng MC hindi kasalanan ni Ari. Gamo-gamoy, gusto ng liwanag kaso sa apoy. Ngalang lumapit kung tungkol sa ina mo nila. Pag mungawit, gumaan sana, bitbit mo pa sakit. Although kahit buhos mo puso mo sa beat, di na siya magkaka-heartbeat. Man, yun na siguro yung pinakatumatak at masakit na banat ni Shea doon. Ayoko sana gawin to. Alam ko pakiramdam, mamatayan bago makamove on, inabot ng siyam-siyam. It's hard to grasp na di mo na sila mahahagkan. Difference between us though, di ako nagkaganyan. So nag-switch beat nga si Shea dito, kasabay ng pagpalit ng mood from aggressive to pangaral mode. Alam mo yung pag naghaharutan kayo ng kapatid mong bunso tas napalakas bigla yung hambalos mo sa kanya, tapos need mo na ngayon patahanin agad kasi pag narinig nila yung iyak na yon, ikaw naman yung hahambalusin. I've read somewhere the best way to keep someone's memory alive is to live in a way that would make them smile. Paano kung di niya trip yung bago mong style? Ano sagot mo? Don't kill my vibe. As I say, pangaral mode nga talaga to. At kung isa ka sa mga fans ni Shea o nanunood ng mga battles niya, ay malamang ay alam nyong ganto yung style niya tuwing round 3.
You've become bitter, naging kupal para sa atensyon. Wala na kasing nagmamahal, kaya ganun. Wala kang asawa, walang anak, girlfriend, di pa ata nagkakaroon. Nanay mo lang, source mo ng genuine love na wala pa yon. Sa isang post mo, sabi mo, di ka mag-aasawa. Gusto mo lang habang buhay, alagaan ng iyong mama. Sweet naman, madalas ba kayo magsama sa kama? Sa totoo lang, muntik na ako kumanta ng Sweet Home Alabama. So sa mga di masyadong babad sa memes dyan, no, yung Sweet Home Alabama, reference yun sa pagpatol mo sa sarili mong kadugo. Pero di ko ginawa kasi ako na ay nagbago. Kupal pa rin pero di na masyado. Nung binabasa ko caption mo about her death, paiyak na ako kaso sa tulo nag-promote ng kanta si Gago. Wait, check ko nga. Damn, oo nga no. Pero kahit dinikit mo sa sub-story ang konti ng views, tapos didis mo na hindi nag-hit yung all-in ko sus. Stop with the blues. If I'm in your shoes, I'll sing to give her life more meaning, not use death as excuse to be depressed. Kaya ganyan ang way mo nung pag-iingay. Gising, hindi ganyan si Aubrey, di kami sanay. Yo, comment down below bakit Aubrey. Real name ba yun o gay version lang talaga ng rap name ni Abra? Wala ka ng inay, matagal na siyang patay. Gusto ng mama mo mag-move on ka, di maging pilay. Some will say, dick move ginawa ko. Paano, di mo matanggap, kaya dinik-dik sa mukha mo. My purpose is to heal like a medic sa tula ko. Gusto mo yon, di ba? Yeah, below the belt talaga yung Disney Shea dito. Pero ako, tinitignan ko na lang kasi to as a battle rap since pareho naman silang battle MC. Di ako tulad mong feeling Cerberus, gatekeeper ng gate ng underworld, banning normies sa hip-hop estate. Kala ko maalam ka sa myths ng Greeks but you ain't. Duty ni Cerberus ay stop the ones who flee or escape, not decide who can enter. Leave it to fate and di lahat for the culture. Some just wants to be entertained. So dito binalik niya yung pagiging gatekeeper ni Abra sa SB19 na naka-double meaning bilang literal na bantay sa gate na Cerberus. Nakanta nila ni Looney at Ron Henley. At paki mo kung fans nila'y underage, ganun ka din naman. Stop acting na hindi ka relate. Feeling savior kesyo raps in a ridiculous state. Sabay kanta niya ang laman ng ay diss at complaints. Well, sa bagay, no hate kay Abra pero nung kasikatan niya, sobrang dami niya nga talagang fans na mga nene pa. Manggagaya, carbon copy, same is true in your case. Kendrick wannabe, di bagay sa patweetams mong face. Bit ng mais, sa not like us na beat mo binays. At kaya nandis kasi si Idol nakipag-beef kay Drake. So dito, ibinalik niya uli yung mga diss ni Abra sa SB19 na kesyo carbon copy daw ito ng K-pop. At sabi ni Shea, same lang naman daw sila kasi kinopya niya lang din daw yung beat ni Kendrick na Not Like Us. Tas nandis bigla kasi nakipag-beef din si Kendrick kay Drake. Nag-reply ako kahit na di appealing yung bait, cause I can't refuse a struggling artist that's in need of a break. So dito sinasabi niya na nag-diss back siya di dahil appealing yung beat, kundi dahil naawa lang siya kay Abra. Yung parang naghihikaos na kasi yung karir nito, kaya sige, patulang ko na para naman magka-break. So it's okay, go eat from my plate, cause for me we good. Remember LAS as ating binrake? Tas tumira sa likod, ngayon sino ang fake? Year of the Dragon, baka Year of the Snake. So ayun no, dito binring up niya na nga na goods naman talaga sila kailan lang at sama-sama pa nga sa isang video. At kinlaro niya rin na hindi siya yung fake dahil nauna nga ang tumira itong si Year of the Dragon, which is Abra. Year of the Dragon, the man of the year. Parang flip-top at TikTok shit's everywhere. Na sinabihan niyang Year of the Dragon, baka Year of the Snake. ako nga pala si Cyberflex. Natripan niyo ba ang video na ito? Kung oo, ay i-like mo na. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel.